Hindi mo pa naririnig ang tunay na kwento ng kasal na ito. Dahil ang babae sa altar, hindi siya buhay ng 3 araw. Sa maliit na bayan ng San Isidro, probinsya ng Quezon, kung saan ang mga puno ng Nara ay nagsisilbing saksi sa mga lihim ng mga tao, doon nagsimula ang kwentong ito na hindi pa naririnig ng sinuman. Si Rica ay isang eble na 7 taon nang nagtatrabaho sa Dubai bilang domestic helper. Sa bawat buwan, nagpapadala siya ng pera sa kanyang ina na si Aling Nena na nag-iisang nag-aalaga sa kanilang lumang bahay kubo sa tabing ilog. Ang pangarap niya, makapag-ipon ng sapat para makapag-asawa at makapagtayo ng sariling pamilya. Isang araw, habang naglilinis siya ng bahay ng kanyang amo, tumawag ang kanyang nobyo na si Mark. Si Mark ay kapitan ng barangay sa San Isidro, matangkad, moreno, at may ngiti na parang sinag ng araw sa umaga. Rica, uwi ako sa iyo. Magpapakasal na tayo, sabi niya sa telepono. Napaluha si Rica. Sa wakas, matutupad na ang pangarap niya. Pero hindi alam ni Rica na may lihim na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. 3 araw bago ang kasal, habang nag-aayos si Rica ng kanyang wedding gown sa lumang aparador ng kanyang lola, biglang nawala ang kuryente. Sa dilim, narinig niya ang mahinang bulong mula sa labas ng bintana. Hindi para sa iyo ang lalaking iyan. Kinilabutan siya. Akala niya ay hangin lang. Pero nang buksan niya ang ilaw, nakita niya sa salamin ang kanyang refleksyon, ngunit ang mga mata niya ay puro itim, walang puti. Kinabukasan, nagkasakit siya. Mataas ang lagnat, at sa kanyang liig, lumitaw ang isang kulugo na parang maliit na sanga na may ugat. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay agad na tumawag kay Mang Tano, ang kilalang albularyo sa kanilang barangay. May sumpa sa anak mo, sabi ni Mang Tano habang tinitingnan ang tawas. At ang sumpa hindi galing sa patay. Galing ito sa buhay na tao. Hindi alam ni Rica na ang kanyang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagputol ng sumpa na nagsimula pa noong siya ay hindi pa ipinapanganak. At ang pinakamalaking sorpresa, ang babae sa altar na nakangiti sa mga larawan. Hindi na si Rica noong 3 araw bago ang kasal. Ang kwento ay magpapatuloy. Kabanata 2, Yenji Lihim Essay Ilalim ng Iyo. Sa ilalim ng manipis na telang puti ng wedding veil ni Rica, nakatago ang isang lihim na mas matindi kaysa sa anumang panaginip niya sa Dubai. Agkatapos ng gabing iyon na nawala ang kuryente, at nakita niya ang kanyang mga mata na puro itim sa salamin, hindi na nakapagpahinga si Rica. Sa bawat oras, lumalaki ang kulugo sa kanyang liig, parang ugat ng puno na unti-unting sumasakop sa kanyang balat. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay hindi na makatulog. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mahinang tunog ng paghihip ng hangin na parang may humihikab sa labas ng bintana, ay wala namang puno malapit sa kanilang bahay kubo. Isang araw, habang nag-aayos ng mga invitations para sa kasal, dumating si Lorna, ang dating nobya ni Mark na 5 taon nang hindi nakikita sa bayan. Si Lorna ay payat na, ang kanyang mga mata ay malalim at parang walang buhay, at may suot siyang itim na damit na parang para sa libing. Rica, alam mo ba kung bakit kanya pinili? Tanong ni Lorna sa mahinang boses. Hindi dahil mahal kanya. Dahil kailangan niya ng kapalit, hindi pinansin ni Rica si Lorna. Akala niya ay inggit lang iyon. Pero nang umalis si Lorna, nakita ni Aling Nena ang isang bagay sa labas ng kanilang bakuran, isang maliit na supot na puno ng buhok, asin, at isang piraso ng larawan ng kasal nila ni Mark. Sa likod ng larawan, nakasulat sa pulang tinta, ang unang gabi mo bilang asawa, ang huling gabi mo bilang buhay. Kinabukasan, nagkasakit ng tuluyan si Rica. Hindi na siya makakain, hindi na makagalaw. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang isang babae na nakasuot ng puting damit, ngunit ang mukha niya ay blanko, walang meta, walang ilong, walang bibig. Ang babaeng iyon ay nakatayo sa harap ng altar, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na singsing na gawa sa buto. Nang dumating si Mang Tano, ang albularyo, dinala niya ang kanyang tawas at isang maliit na boteng puno ng tubig na may bawang. Habang ginagawa niya ang ritual,
Biglang nagsimulang umikot ang tawa sa kanyang kamay, hindi sa normal na bilis, kundi parang may buhay. At sa gitna ng watts, lumitaw ang isang imehe, ang mukha ni Lorna, ngunit may sunggay na maliit sa noo. Hindi lang sumpa ito, sabi ni Mang Tano. Ito ay kontrata. May ipinangako si Mark kay Lorna noong sila pa. At ang kapalit ay ang unang anak niyo. Sa ilalim ng vu ni Rica, nakatago ang isang lihim na mas malalim kaysa sa kanyang pag-ibig. Isang kontrata na isinulat hindi sa papel, kundi sa dugo ng isang babae na hindi pa rin nakakalimot. At ang pinakamalaking lihim, ang babae sa ilalim ng vu, ay hindi na si Rica mula ng gabing iyon. Kabanata 3, Yenji Albulario ay hindi dapat tinawag. Sa gitna ng gabi, habang ang buong bayan ng San Isidro ay natutulog sa ilalim ng payapang sinag ng buwan, si Mang Tano, ang albularyo na hindi na dapat tinawag, ay naglalakad patungo sa bahay kubo ni Rica na may dalang isang supot na gawa sa katad ng kalabaw. Ang kanyang kaliwang mata ay bulag mula nang siya ay bata pa, at sa kanyang lig ay nakasabit ang isang anting-anting na gawa sa buto ng unang aso na kanyang napatay noong siya ay 12 taon pa lamang. Nang dumating siya sa harap ng pintuan, hindi siya kumotok. Sa halip, hinawakan niya ang hawakan na gawa sa kawayan at bumulong ng isang dasal na hindi na naririnig ng sinuman sa loob ng 50 taon. Ang pinto ay kusang bumukas, at sa loob ay nakita niya si Rica na nakahiga sa banig. Ang kanyang katawan ay basa ng pawis, at ang kulugo sa kanyang lig ay lumoki na parang maliit na sanga na may mga ugat na kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi lang sumpa ito, sabi ni Mang Tano habang inilalabas ang kanyang tawas na gawa sa aluminyo na hinuma mula sa lumang kutsilyo ng kanyang lolo. Ito ay buhay na kontrata. May pirma dito na hindi sa tinta, kundi sa dugo. Habang ginagawa niya ang ritual, inilabas niya ang isang maliit na garapon na puno ng tubig na may bawang at asin na kinuha sa libingan ng isang bata noong Ondas. Hinawakan niya ang kamay ni Rica, na malamig na parang yelo, at ibinuhos ang tubig sa kanyang noo. Biglang nagsimulang umikot ang tawa sa kanyang kamay, hindi sa normal na bilis, kundi parang may sariling isip. At sa gitna ng watts, lumitaw ang isang imehe na hindi inaasahan, ang mukha ni Lorna, ngunit may dalawang sunggay na maliit sa noo, at sa kanyang bibig ay may hawak na isang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Ang sumpa ay hindi para kay Rica, sabi ni Mang Tano sa mahinang boses. Ang sumpa ay para sa anak niyo. At ang kontrata ay isinulat noong si Mark ay 18 taon pa lamang. Noong taong iyon, si Mark ay nagkaroon ng isang aksidente sa motor. Nalaglag siya sa bangin at halos mamatay. Sa gitna ng kanyang kamatayan, dumating si Lorna na noon ay dalagang mangkukulam pa lamang na nag-aaral sa ilalim ng kanyang lola. Ipinangako ni Mark ang kanyang unang anak kapalit ng kanyang buhay. At ngayon, si Rica ang magiging ina ng batang iyon. Nang marinig ito ni Aling Nena, napahagulgol siya. Paano natin mapuputol ang sumpa? Tanong niya. Hindi natin mapuputol, sagot ni Mang Tano. Mapapalipat lang natin. Pero may presyo. At ang presyo, ang buhay ng isa sa kanila. Habang ginagawa ni Mang Tano ang kanyang ritual, biglang nagsimulang umulan ng dugo sa loob ng bahay. Hindi totoong dugo, kundi isang ilusyon na nilikha ng sumpa. Ang mga dingding ay nagsimulang umikot, at sa labas ng bintana, nakita nila ang isang singsing na gawa sa buto na lumulutang sa hangin. Huwag mo nang tawagan pa ako, sabi ni Mang Tano habang umaatras. Dahil kapag ginawa ko ulit ito, ako na ang susunod na magbabayad. At ang pinakamalalim na lihim, si Mang Tano ay hindi lang albularyo. Siya rin ang unang nakipagkontrata kay Lorna noong siya ay bata pa. Kabanata 4, Yenji Pagtatago Essay Gabi ng Kasal. Sa ikatlong araw bago ang opisyal na petsa ng kasal, nang ang buong bayan ng San Isidro ay abala sa paghahanda ng mga leksyon, bulaklak, at mga tarpaulin na may nakasulat na Mark, Rica Forever, nagpasya si Mang Tano na gawin ang huling ritual na hindi na dapat ginawa. 3:00 na madaling araw, habang ang mga manok ay hindi pa gumigising at ang mga aso ay tahimik na natutulog,
dinala niya si Rica at si Mark sa lumang simbahan ng San Isidro, ang simbahan na hindi na ginagamit mula noong 1980s nang tumama ang malakas na bagyo at nawasak ang tour nito. Ang simbahan na iyon ay may pintong gawa sa Nara na may ukit ng mga anghel na walang mukha, at sa loob ay may isang altar na gawa sa marmol na may bitok sa gitna na parang hinayti ng kidlat. Dito natin gagawin ang tunay na kasal, sabi ni Mang Tano habang inilalabas ang isang libro na gawa sa balat ng tao. Hindi niya sinabi kung kaninong balat iyon. Ang kasal na ito ay hindi para sa Diyos. Para ito kay Lorna. Si Rica ay nanginginig. Ang kanyang wedding gown ay puti pa rin, ngunit may mga mansa na ng dugo sa laylayan na hindi niya alam kung saan galing. Si Mark ay tahimik, ang kanyang mga mata ay blanco. Parang hindi na siya ang kapitan ng barangay na kilala ng lahat. Sa loob ng simbahan, walang ilaw maliban sa isang kandila na gawa sa taba ng patay na inilowan ni Mang Tano. Habang ginagawa niya ang ritual, inilabas niya ang isang singsing na gawa sa buto ng sanggol, ang unang anak ni Lorna na hindi na ipinanganak. Mark, ulitin mo ang iyong pangako, utos ni Mang Tano. At doon, sa harap ng altar na may bitok, sinabi ni Mark ang mga salitang hindi na niya dapat sinabi. Ang aking unang anak ay para kay Lorna. Ang aking buhay ay para sa kanyang kaligtasan. Biglang nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng simbahan. Ang mga upuan ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa, at sa labas ng bintana, nakita nila ang isang sombra ng babae na nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok na sumasabay sa hangin. Hindi siya makakapasok, sabi ni Mang Tano, dahil ang kasal na ito ay para sa kanya. Pero may isang bagay na hindi sinabi ni Mang Tano. Ang kasal na ito ay hindi para kay Rica. Ito ay para kay Lorna, ang tunay na babae na dapat nakasuot ng puting damit. Sa gitna ng ritual, biglang nawala ang ilaw ng kandila. At nang muling mag-ilaw si Mang Tano, nakita niya si Rica na nakaupo sa altar, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na si Rica. Ang kanyang mga mata ay puro itim, at ang kanyang bibig ay nakangiti ng labis, parang ngiti ng isang babae na nakakita na ng kanyang hinintay na lalaki. Tapos na, sabi ng boses na hindi na kay Rica. Ang sumpa ay naputol na. At sa labas ng simbahan, narinig nila ang tunog ng mga kampana na tumutunog ng mag-isa para may kasalan na nagaganap sa loob ng kanilang mga ulo. At ang pinakamalaking lihim na natago sa gabing iyon, ang kasal ay hindi natapos. Ito ay nagsimula pa lamang sa katawan ng isang babae na hindi nabuhay. Ang kwento ay magpapatuloy. Kabanata 5. Yenji pagputol ng sumpa. Sa loob ng lumang simbahan ng San Isidro, kung saan ang mga anghel sa pintuan ay walang mukha at ang bitak sa altar ay parang sugat na hindi na maghihilom, nagsimula ang tunay na labanan. Isang labanan na hindi sa pisikal na mundo, kundi sa mundo ng mga sumpa at kontreta na isinulat sa dugo at luha. Si Mang Tano ay nakatayo sa gitna ng altar, ang kanyang kaliwang meta, ang bulag, ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng kanyang kanan. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang anting-anting na gawa sa buto ng sanggol ni Lorna, at sa kanan ay ang kutsilyo na gawa sa bakal na hinuma mula sa kidlat. Si Rica, o ang katawan ni Rica, ay nakaupo pa rin sa altar. Ang kanyang mga mata ay puro itim, at ang kanyang ngiti ay hindi na ngiti ng isang babae na ikakasal, kundi na isang babae na nakakita na ng kanyang hinintay na lalaman. Sa kanyang kandungan ay may hawak siyang singsing na gawa sa buto, at sa paligid niya ay nagsisimula ng mamuo ang mga anino na parang mga bata na hindi pa ipinapanganak. Hindi mo siya makukuha, sabi ni Mang Tano sa boses na hindi na tao. Ang kontreta ay may pirma, at ang pirma ay hindi na mabubura. Biglang lumitaw si Lorna sa harap ng altar, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa anyo ng isang babae na buntis na 7 buwan. Ang kanyang tiyan ay malaki at ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na luha ng tao. Mark, sabi niya sa mahinang boses, ang anak ko dapat sa'yo. Ang buhay ko ay para sa'yo. At doon, sa harap ng lahat, sinabi ni Mark ang mga salitang hindi na niya dapat sinabi. Hindi ko na kaya. Ang sumpa ay para sa akin.
Sa sandaling iyon, inilabas ni Mang Tano ang huling ritual, isang ritual na hindi na dapat ginawa. Hinawakan niya ang kamay ni Rika at ang kamay ni Lorna, nang gayon ay makadikit na parang isa. At sa gitna ng kanilang mga palad, inilagay niya ang anting-anting na gawa sa buhok ng dalawang babae. Isang hiwa, sabi ni Mang Tano, isang sigaw, isang sanggol. At doon, sa harap ng altar, inawakan niya ang kutsilyo at hiniwa ang kanilang mga palad. Ang dugo ay hindi pula, ito ay itim na parang tinta, at sa sandaling tumulo ito sa sahig, biglang nagsimulang umikot ang simbahan. Ang mga upuan ay nagsimulang lumipad, ang mga bintana ay nagsimulang bumukas ng mag-isa, at sa labas ay narinig nila ang mga sigaw ng mga bata na hindi pa ipinapanganak. At sa gitna ng lahat ng iyon, biglang may lumitaw na dalawang sanggol, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa anyo ng mga liwanag na parang bituin. Ang isa ay puti, ang isa ay itim. Ito ang kambal, sabi ni Mang Tano. Ang isa ay para kay Rika, ang isa ay para kay Lorna. At sa sandaling iyon, biglang nawala ang katawan ni Rika, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa anyo ng isang babae na hindi nabuhay. Ang kanyang wedding gown ay nagsimulang matuyo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magputi, at ang kanyang ngiti ay nagsimulang mawala. Tapos na, sabi ni Mang Tano, ang sumpa ay naputol na. Pero may isang bagay na hindi sinabi ni Mang Tano. Ang sumpa ay hindi nawala. Ito ay inilipat lamang sa isa sa kambal. At ang pinakamalaking lihim na natago sa gabing iyon, ang kambal ay hindi pa ipinapanganak. At ang isa sa kanila ay hindi na tao. Kabanata 6, Yenji Huling Lihim. 10 taon pagkatapos ng gabing iyon sa lumang simbahan ng San Isidro, kung saan ang mga anghel sa pintuan ay walang mukha pa rin at ang bitok sa altar ay parang sugat na hindi na maghihilom, ang bayan ay tahimik na, ngunit hindi payapa. Si Rika ay buhay pa rin. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa semento sa tabing dagat, kasama ang kanyang dalawang anak na kambal, si Angelo at si Angela. Ang dalawang bata ay magkapareho sa mukha, parehong kulot ang buhok, parehong matangkad, parehong may ngiti na parang sinag ng araw sa umaga. Pero may isang bagay na hindi alam ng sinuman, isa sa kanila ay hindi na tao. Sa bawat buwan ng Hunyo, tuwing sasapit ang anibersaryo ng kasal nila ni Mark, nawawala si Angela sa loob ng isang gabi. Hindi siya umaalis sa bahay, nakaupo lang siya sa kanyang kwarto, nakatingin sa kawalan, at ang kanyang mga mata ay nagiging puro itim. Sa umaga, bumabalik siya sa normal, ngunit may mga bagay na nagbabago. Ang mga laruan niya ay nasusunog ng walang dahilan, ang mga ibon sa labas ng bintana ay biglang namamatay, at ang kanyang ngiti ay nagiging ngiti ng isang babae na nakakita na ng kanyang hinintay na lalaman. Si Mark ay hindi na kapitan ng barangay. Siya ay naging isang ordinaryong magsasaka na, at sa bawat gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa lumang simbahan, mga bulong na nagsasabi, ang kontreta ay hindi pa tapos. Isang araw, dumating si Mang Tano sa kanilang bahay. Hindi na siya ang matandang albularyo na may bulag na kaliwang mata. Gayon, siya ay bulag na sa 2 mata, at ang kanyang katawan ay payat na parang buto na lamang. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na supot na gawa sa katad ng kalabaw, at sa loob nito ay ang anting-anting na gawa sa buhok ng 2 babae. Ang sumpa ay hindi namamatay, sabi niya kay Rika. Lumilipat lang ito. At ngayon, nasa isa sa kambal. Hindi alam ni Rika kung sino sa dalawa. Si Angelo ay mabait, mahilig maglaro ng basketball, at laging may ngiti sa labi. Si Angela ay tahimik, mahilig magbasa ng mga lumang libro, at sa bawat gabi ay nagsusulat ng mga salita sa pader na hindi niya alam kung saan niya natutunan. Ang unang anak ay para kay Lorna. Isang gabi, nang sasapit ang 10th anibersaryo ng kasal, biglang nawala si Angela. Hindi siya nasa kwarto niya. Sa halip, natagpuan siya ni Rika sa lumang simbahan. Nakaupo sa altar, nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok na sumasabay sa hangin. Sa kanyang kandungan ay may hawak siyang singsing na gawa sa buto.
at sa paligid niya ay nagsisimula ng mamuo ang mga anino na parang mga bata na hindi pa ipinapanganak. Inay, sabi niya sa boses na hindi na bata. Tapos na ang kontreta. Ang sumpa ay nasa akin na. At doon, sa harap ng altar na may bitok, sinabi ni Angela ang mga salitang hindi na niya dapat sinabi. Ang aking buhay ay para kay Lorna. Ang aking kapatid ay malaya na. Biglang nawala ang katawan ni Angela, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa anyo ng isang babae na hindi nabuhay. Ang kanyang wedding gown ay nagsimulang matuyo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magputi, at ang kanyang ngiti ay nagsimulang mawala. At sa labas ng simbahan, narinig ni Rika ang tunog ng mga kampana na tumutunog ng mag-isa para may kasalan na nagaganap sa loob ng kanyang ulo. At ang pinakamalalim na lihim na natago sa gabing iyon, ang sumpa ay hindi nawala. Ito ay inilipat lamang sa katawan ng isang bata na hindi na bata. At sa susunod na buwan, may kasal ulit sa pamilya. At ang babae sa altar ay hindi na si Angela. Tapos na ang kwento o nagsisimula pa lamang. Kung ikaw ang ina, alin sa kambal ang pipiliin mo? O baka ikaw na ang susunod na ikakasal? Comment kung alin sa kambal ang may sumpa at itag ang kaibigan mo na may kasal this year.